Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon kung paano kumikita ang mga club or bar tulad na lang ng DD Nightclub at ano ang problema sa negosyong ito mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang problema sa mga club na negosyo or bar tulad na lang ng DD Nightclub mga kanegosyo or Double D, Double Dragon ba yan? Hindi ko alam. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back nung college ako, mahilig din kaming gumimik ng mga kaibigan ko nung college, mga tropa ko nung college. Ang laging spot namin, Tomas Morato, Katipunan, Eastwood. Manginginom din ako nung college ako, pero ngayon occasional na lang yung pag-iinom ko. Nung college mga kanegosyo, dahil malapit yung Tomas Morato sa kasi nag-aaral kami sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management dyan, mga kanegosyo. Sobrang lapit lang sa amin yung Tomas Morato, Katipunan, tsaka Eastwood. Yung poblasyon, Makati BGC, hindi kami masyadong nakagimik dyan. Hindi, medyo kasi malayo sa lugar namin. Tsaka alam niyo na, pag nalaseng, ang hirap makauwi. Sa amin kasi, isang taxi lang. Sobrang lapit talaga. Napapansin ko mga kanegosyo, wala pa akong experience sa pagninegosyo na ito Pero napapansin ko yung pinagigimikan namin sa Tomas Morato mga kanegosyo. Taon-taon na lang nagpapalit lagi ng may-ari, taon-taon nalulugi or every 2 years. Pero kapag gumigimik kami, nagtataka ako kasi sobrang daming tao na hindi papasok sa isip mo na malulugi yung ganitong negosyo. Kasi pila pa lang sa labas, tapos daming tao sa loob, yung alak bumabaha, VIP punong-puno, yung pulutan na sobrang mahal talagang binibili nila, na magtataka ka talaga na yung mga tao nandun para mag-ubos ng pera. At na-realize ko mga kanegosyo, nung may experience na ako sa pagninegosyo, ang negosyong nightclub or mga bar, ang isa sa mga problema niyan mga kanegosyo, 3 beses lang sa isang linggo kumikita yan. Kumbaga 3 days lang kumikita sa isang linggo yan. Yung 4 days lugi na yon or even, swerte na lang kung maka-even ka. Kasi mga kanegosyo, aminin naman natin, walang gumigimik ng Sunday, Monday. Dahil kung Sunday may pasok ng Monday, kahit nagwo-work pa yan o nag-aaral pa yan, kung Monday may pasok din ng Tuesday, Wednesday kasi ayan yung girls night out Ibig sabihin kapag girls night out, gusto rin pumunta ng mga lalaki sa mga club or bar dyan Kasi alam nila na itong araw na to, ito yung araw na maraming gumigimik na babae. Kaya 3 beses sa isang araw, Friday, Saturday, syempre. Ang negosyong nightclub, mga kanegosyo, bukod sa sobrang mahal ng renta niyan, lalo na yung mga lugar na Tomas Morato, BGC, Katipunan, Poblasyon Makati, sobrang mamahal ng mga renta diyan. Kung hindi malalim yung bulsa mo, huwag ka na lang pumasok sa negosyong yan. Bukod pa dyan, bukod sa mga empleyado mo, may binabayaran ka pa yung mga DJ dyan na freelance, may binabayaran ka pang bouncer, security guard, may mga dancer pa na ibang babae dyan, iba pa yung bayad doon, yung electricity. Kaya kung kukumputin mo mga kanegosyo, yung kita ng 3 araw sa isang linggo, halos pambayad mo lang ng renta, pambayad mo lang ng empleyado, tsaka ng electricity.
Kaya talaga malulugi ka after a year kung hindi malalim ang bulsa mo. Ako bilang negosyante, kung ako yung magninegosyo at meron akong puhunan, ang ininegosyo ko ice tube, mga kanegosyo. Ako magsusupply ng purified tulad ng ginawa ng Mr. Prissy. Ginawa nilang purified yung ice para hindi sumakit yung tiyan ng mga iinom ng ice nila. Ako magsusupply ng ice tube sa lahat ng bar sa Tomas Morato. Naka-focus in one na ako. Pwede ko pang applyan ng distribution business model yung negosyo ko. Or, gagayahin ko. Kung kumikita naman yung club ko, tulad ng Double D Night Club ng ilang taon na, gagayahin ko yung Paddies. Maraming pinagtatawanan yung Paddies, yes, pero kung pagdating sa pagninegosyo, mas matalino naman yung may-ari ng Paddies Point. Bakit? Sila lang, tsaka yung Chill Top ang nagpa-franchise ng negosyo nila. At doon lalong kumita at lalong lumaki yung Paddies Point. Hindi na kumikita yung may-ari ng Paddies Point sa pagbebenta ng alak per se. Kumikita na siya sa franchising fee nung magpa-franchise ng Paddies. Milyon ang franchising fee ng Paddies, mga kanegosyo. Nagtataka nga ako sa mga Silo, Double D Nightclub. Ilang taon na silang kumikita pero hindi pa rin nila pinapa-franchise yung negosyo nila. Gusto lang nila magbenta ng alak, benta alak, VIP. Ano, habang buhay lang silang ganyan? Proven naman na kumikita yung negosyo mo. Or hindi nila alam na may level to pa or kailangan nilang i-scale up yung negosyo nila. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one. Ikaw mag-supply ng ice tube sa lahat ng bar sa Tomas Morato or Katipunan, BGC pa yan, Poblacion pa yan. Applyan yan ng distribute or scale up sa level 2 business model yan, tulad ng ginawa ng Paddies Point or Chill Top. In-applyan nila ng franchising business model, market ng mayaman, may pera yung mga taong nasa Katipunan kasi malapit sa Ateneo, Miriam, UP. Yung mga taong pumupunta ng Tomas Morato, may mga pera din yan, lalo na sa BGC tsaka Poblacion. Yung iba, foreigner pa dyan, para mag-ubos ng pera. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type nyo naman sa baba, double D o 2 D lang. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.